Hello mga kananays! Ohayo gozaimasu! Everyday routine ko pag weekdays magising ng mas maaga. Gusto ko nga munang magmuni-muni at malasap ang kape ko bago magising si Yuria. Makatinapay nga ako sa umaga, pandesal nga ang isa sa namimiss ko sa Pinas pag umagahan. Hindi kasi talaga ako sanay kumain ng kanin sa umaga. Pag malapit na ngang maubos ang tinapay ko sa ref, nag-aalala na ako nun. Bago pa nga maubos, gagawa talaga ako ng paraan para makabili o makagawa ng tinapay. Tinapay at kape nga, sapat na sa akin sa umagahan. Alas 5:30 nga ako nagigising pag may pasok. At alas 6:30 ako naman kinigising si Yuria. May isang oras nga ako sa pagmuni-muni pero parang kulang pa din. Matagal ko na ngang pinaplano na gumising ng alas 5. Pero hanggang plano pa lang din talaga. Ilang linggo na nga din ako nag-alarm ng alas 5. Pero wala pa ding epekto kasi ina-adjust ko pa din ng alas 5:30. Pagkagising ko nga doon ko lang na-realize na sayang ang 30 minutes. Bago magising si Yuria nagbibihis na ako ng pantrabaho. Binubuksan ko nga muna ang TV kasi minsan ito yung pampagising niya. At pagising ko nga sa kanya gising na pala siya. Inaantay niya lang pala ako na gisingin ko siya. Pero minsan pakipot pa talaga ang batang to. Pagkatapos ko nga siyang pakainin, niligpit ko nga muna ang higaan namin. At hindi nga din malilimutan ang pang-araw-araw na routine. Ang pagsulat nga ng temperature at pag-check ng notes ng teacher. Naayos ko na nga din ang buhok niya. At dahil marami nga siyang kagat ng insekto, nilagyan ko nga muna siya nitong anti-itch patch para iwas na nga din sa pagkamot niya at hindi na lumala. Oras na nga din ang pag-alis namin kaya nagmadali na kami para makababa. May times nga na sobrang tamad ni Yuria maglakad. Buti na nga lang at nasa mood siya. Minsan nga maaga nga kami nakakarating dito sa taas. 8:30 hanggang 9 AM nga ang dapat napasok ni Yuria sa childcare. Dahil nga malapit na nga to sa papasukan niya, nag-aantay nga kami hanggang 8:30. Nagkaroon pa nga kami dito ng seryosong usapan, bigla kasi may pumasok sa isip ko. Yuria wa, 大人になったら行っちゃうの？行かないよ。ほんと？ママ消防車だけ行くけどね。仕事？仕事。ママとパパに一緒でいいの？じゃあ結婚あとはしたら？あとはユニコはあ、ユニカも結婚したら？結婚恥ずかしいよ。結婚したらあ、どうおにおにゃまいた？ゃまどう？結婚したら行っちゃうの？行かないけど。Tinanong ko kasi siya na kapag lumaki na ba siya, iiwan niya na ba kami? Sabi niya nga daw, hindi daw at magtatrabaho lang daw siya bilang bumbero. Alam naman nating mga nanay na kapag lumaki na sila, aalis at aalis din talaga sila sa bahay natin. Ang importante, hindi sila aalis sa buhay natin. At nandito na nga ako sa trabaho. Kayod kalabaw na naman nga. Kayod model pala kasi naka-heels ako ngayon. Huwag lang talagang ma-outbalance at baka ilang araw tayo magpahinga. Sayang ang lapad. Kinek ko nga yung mukha ko at baka taong grasa na pala ako. Oh, no filter yan. Kitang-kita yung sunog ng mukha ko. Nagtataka kasi ako sa mga Pinoy na farmer dito sa Japan. Ang puputi nila mga sis. Sana ituro nila sa akin ang skincare nila. Tapos na nga yung trabaho ko. Otsukare-sama deshita. Bago nga ako umuwi, idadaan muna ako dito sa malapit na tindahan. Pinili ko na nga din ng pasalubong si Yuria. Dito na naman nga tayo sa Hingal Part papunta sa childcare. Mas mataas nga yung pataas na daan sa side na to. Doon kasi kami dumadaan sa may taas na bahay pag hinatid ko si Yuria sa childcare. Dito naman ako dumadaan pag nagsusundo sa kanya. Mas malapit kasi ang daan na to galing sa trabaho. Dahil ramdam na ramdam ko nga ang init, nagpahinga muna ako. どうしたユリア？ユリアお掃除してお小遣いでもらうかなって。 At may batang pakitang tao na naman nga dito, gusto lang palang humingi ng pocket money.
Joke lang, mahilig talaga tumulong sa gawaing bahay si Yuria. Pero minsan, hindi mo lang talaga maiisahan. 早かったお金は No ka na. Utang lang. いいよじゃあ Ino, utang. うん Ay, need you yan. Arigato. どういたしまして それ、Yuriaの財布見せて。これがユリアの財布じゃあ入れて。お金あるの？お金を見せてあげるぞおこ金持ちな。ここ2つどこだっけ何これYuriaレシートだ。買ったの？何？ママのお手紙だよじゃあ開けてじゃあYuria開けてみて。反対側ママ大好きだよ。あとは？ハートハーいつもお手伝いするよありがとう。ありがとうね。At dito na nga magtatapos ang vlog na to. See you on our next vlog. Mata ne!